Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel Stock Play at ngayon po ay muli po tayong mag-update sa mga top trending stocks and don't forget to subscribe sa ating channel ayan para palagi po kayong ma-update sa mga bagong videos na i-upload natin. So let's start guys, 4:34 na. Ayan, kanina kasi dapat maaga akong mag-record, ayun nga lang sobrang lakas ng ulan. Napakalakas ng ulan kanina, grabe. Parang may bagyo. Ayan, so katitila lang din right now. So first of all, for this one is still nasa support pa din for JGS, no? So dito guys malapit sa 25.8. Ayan, so 26.15 right now yung ating price for this one. So for me, still ano pa rin to, alanganin pa rin tong ano niya, no, yung kanyang chart dito sa weekly, no. Pero yes, still nasa support pa din naman. Ayan. So pag chinek natin to sa daily, medyo ano tayo dito, medyo alanganin for me. Ayan. So base dito medyo namumula pa rin no? Ayan. Pero pagka this one is hindi nag-hold sa may support natin, ayan, so malapit lang yan sa 25 point something, 0.7, 0.5. Basta malapit sa may green box na to guys. So pagka hindi nag-hold dyan, since di pa naman siya oversold dito, slight bounce nga lang to no? Ayan. So pagka hindi nag-hold, so possible is malaglag tayo dito sa may 23. Ayan, sa may next support natin, no? So for me, still bearish pa rin yung ganitong setup. Ayan, no? Okay. Lower highs saka lower lows, no? Ayan, so still bearish. Pero kung mag-hold naman guys, so of course pwede mag-retest dito sa may 29.8, malapit sa 30 guys. Ayan, so retest pwede. Pero for me, much better kung malaglag muna dito sa may next support. Ayan, sa may 23 So next natin is Converge. So for Converge, so silipin muna natin sa weekly. Same here for Converge. So I want to see this na okay, malaglag ulit dito, no, sa may 10.35. Okay, because kung titignan natin, if magko-close to guys ng red, since naka-weekly tayo yung kanyang candlestick, then tapos masundan pa na isa, so sa malamang is babalik na nga tayo dito. Ayan. So of course, sideways, then breakout, then we have here a throwback, then bounce. So kung babalik nga dito, still goods pa rin naman, no? Ayan, so wala namang kaso yun. Ayan. Then sa daily chart, so okay pa din naman kung titingnan natin to overall, since nasa taas naman siya ng 200 ayan, so still goods pa rin naman yung kanya itsura for now. So next natin na RCI, check natin to. Ayan, sa weekly muna tayo guys, still holding on sa may taas ng support 3.2, nag-close sa may 3.37. Goods, no, for this one. And we have here a plus, no, since naka-weekly tayo. Then dito crossover, bullish crossover guys, ayan sa baba. Good yan. And kung masusustain, so pwede tayo mag-retest dito. Ayan, sa may 3.85 na to, no, na resistance. Somewhere here. So ngayon,
I-check natin sa ano to, sa daily chart. So sa daily chart kasi, so medyo nag-hold naman na dito, no? Sa may 3.2 area na to. Kaya talagang may chance if ever na ano to, no, na magrarally. Ayan sa may 3.85 sa next resistance natin. Then yung 200, so medyo malayo pa naman kasi 200 eh. So for now, ito yung target guys na pagka nagrally, since nasa taas naman siya ng support eh. Ayan. Then yung next natin, BDO. BDO guys, check. Okay, so for this one, medyo ano naman to, no, for me, still nag-hold sa may ano yan, sa may support 132, and possible mag-retest na dito yan sa 142. Ayan, so ito kasi pinaka malapit nating resistance for BDO, no. And based dito sa weekly, kung titingnan natin, so ito yung kanya itsura overall. Ayan, no. So kung magre-retest ulit to, so supposed to be dito ulit, ano. Ayan sa 153 kasi meron trend line dito. Ayan, no. So trend line to guys. Ayan. So we have here a double retest guys. Ito. Okay. So yan dapat yung ano niya, ma-break ni BDO, no. So supposed to be dapat sa taas ng ano 155. Ayan. Pero for now, so tingnan muna natin to kung paano mangyayari dito guys. Ayan, kasi more on ano muna to. Ayan, sa retest muna, no, sa pinakamalapit na resistance. Ayan, 142. So next natin, ICT. So for ICT naman, nag-new all-time high ulit. We want this because kung titignan natin, pwede na tong divergence eh, 'di ba? So we have here a lower high, tapos dito higher high. Pero of course, pwede pa mag-extend dyan, ano. Ayan. So pwedeng mag-extend pa to guys, since yung ating stock dito is galing sa may baba. Ayan. So we have here a crossover guys, bullish crossover for ICT based sa kanyang weekly chart. And sa daily chart, okay, pagka-check natin, hindi pa din naman siya overbought. Ayan, sa RSI. So yun nga lang sa ano niya, stochastic. So pwede na kasi itong mag-crossover. Ayan, no. So it means if ever man na mag-crossover to, so let's see na lang, ano. Okay, pagka ano to bumagsak guys, so possible mag-retest dito. Ayan, kung mag-hold, ano, sa 356. Ayan, 356.75. So malapit dito kasi ito na yung magiging support niyan for now, no. So pagka nag-rally ulit, pwede goods. Ayan, pero pagka binusan, so pwede mag-retest dito tapos mag-hold. Or kung talagang bubuhusan to, pwede pang ano yan, bumagsak dito guys, ano, sa 336, 335 na to. Ayan. So next, and of course last na to, FCG. Okay, trending ulit siya. For now, ang nakikita natin dito is still sideways guys, right? Ayan. So naka-base tayo sa weekly chart. We have here laglag, bounce, laglag, bounce, laglag, bounce, then breakout. So yun nga lang, di na sustain yung breakout, ano. Then bumalik ulit sa baba. Ayan, sa may baba ng resistance, medyo nag-hold. So for me, this setup,
still 50-50 pa rin kasi nga hindi siya nag-hold dito eh, no? Ayan, of course pwede pang bumalik to sa baba guys, somewhere here sa 0.62. So tingnan na lang natin, ano. Ayan, since still sideways to guys na mako-consider. Ayan. Pero pagka nag-breakout naman to, ay much better, ano. So pagka nag-retest, then pagka nag-breakout, pull back, then push. Ayun. So ganun yung ano natin, pinakagusto nating mangyari for FCG. So breakout, then throwback ulit, then push. Okay? And so far, ayan, so hindi natin aalisin na pwede pa rin tumalaglag, ano? Ayan. Then sa daily, check natin. Red. Okay. So I think we're done. And see you po sa next video. Bye-bye and God bless.